Kung susunod na kanta ay, ang title nito ay Wag na lang pala. Ito po ang pinakamagatandang kanta dun sa album. Pinakamatanda kasi una ko po itong ginawa. Hindi pa po ganun kaganda yung buhay ko kasi wala pa si Lisa noon. Nasimulan ko siya, honestly, as a songwriting exercise. Hirap po kasi ako talagang magsimula ng isang kanta. Kaya marami akong kantang nagagawa yun. Ang lagi niyang simula, paano ko sasabihin, paano ko masisimulan. Kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko, at saka kung paano ko sisimulan yung mga bagay-bagay. Hanggang sa nanganak na siya ng nanganak, and it became a story about a person na meron siyang mahal na tao. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya masabi dun sa tao na yun. Kasi takot siyang pwedeng mawala yung tao na yun once nalaman niya kung ano yung nararamdaman. So in short, friend zone. Parang ikaw ba yun? Hindi naman. Kasi parang nagtuturo ako ngayon ganyan eh. And, ba't di nga, hindi ko pa matapos yung kanta doon. Tapos nung, ito yung pinakamatandang kantang nasulat, pero ito yung pinakahuling na ilagay sa album. Kasi naalala ko, medyo nabuo na namin yung lineup nun, and then I was like, looking at my notes lang, and then I saw this song. Eh, hindi pa siya kompleto nun. So sabi ko kay Lisa nun, love, can you sit down and try to write this song together and finish it? And then, sa hindi niyo po nalalaman, ang asawa ko po, bukod po sa lahat ng mga alam niyo kung ano siya, she's also an amazing songwriter. And tinulungan niya po ako mabuo itong kanta na to, and to put a very beautiful spin dito sa song na to. So this song is called Wag na lang pala. And I dedicate this po sa mga tao na naduduwag dahil hindi masabi ang kanilang nararamdaman.